Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming umiinom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle, pero naman, kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kinikleanse yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Ako nga pala si Liam. 35 years old. DJ Lindsay, 3 taon kaming kasal nung asawa ko. Hindi po kami nagkaroon ng anak, kaya nagawa niya akong iwan. Sa pag-iwan niya sa akin, wala na po akong nagawa para bumalik siya. Kasi nakita ko, masaya talaga siya doon sa bagong babae niya. Sabi ko, sige lang. Kawawain nyo lang ako. Sige lang, iwan mo ko. Tingnan natin. Makakarma din kayo. Pero bakit ganon, DJ Lindsay? Halos 2 taon na. At habang tumatagal, paganda ng paganda pa rin yung buhay nilang dalawa. Umaasenso. Ngayon may sariling bahay na sila. May kotse at may mga anak na rin sila. Kung hindi ko sila nakilala noon at hindi ko alam na niloko ako ng asawa ko para sa babae na yun, masasabi kong napaka-perfect naman ang buhay nila. Napaka-swerte naman nila. Nanloko na nga. Sinuwerte pa. Pero ako ito, halos 2 taon na. Hindi pa rin ako makawala doon sa panloloko niya sa akin. Dagdag pa dyan yung wala pa rin akong permanenteng trabaho, walang boyfriend, walang nagmamahal. Mag-isang namumuhay sa napakaliit na apartment na to. Araw-araw nag-iiyak ako. Pero araw-araw din, hinihintay kong bumagsak silang dalawa. Pero bakit ganun, DJ Lindsay? Parang habang tumatagal yata, ako yung lumulubog. Ako na nga yung nagawang lokohin eh. Pero bakit parang ako pa yung minamalas sa buhay? Sinisikap ko naman na magkaroon ng magandang buhay pero bakit parang napakahirap para sa akin? Sobrang napaka-unfair naman po. Kahit kailan hindi ko nagawang magloko sa asawa ko.
Pero bakit ganun? Bakit parang ako yung pinaparusahan? Ano bang dapat kong gawin para makawala sa kumunoy na to? Ano bang dapat gawin para makalimutan ko na yung dati kong asawa? DJ Lindsay, tulong naman oh. Muli, ako si Leah. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Check your time. 17 minutes after 9. 9:17 on the clock. Wow. So magandang morning po sa inyong lahat. Kasama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Okay Ito pa rin po ang programa. Lihim ng liham. Lihim ng liham. At syempre naman, sagot ka namin hanggang mamayang alas 11 ng nagmamagandang Jumaga. Ano nga bang gagawin mo, no? Kapag ganyan yung kinakaharap mo, yung tipong wala ka namang ginawang masama sa relasyon ninyong dalawa. Ikaw yung niloko. Diba? Ikaw yung nagmahal ng totoo, tapos ikaw yung niloko. Tapos, nung naghiwalay kayo, nakikita mo na parang mas nagiging successful tong dalawang to. Bakit ganon, be? Lord, bakit ganon? Bakit ako parang nandito pa rin, walang galaw, walang improvement, walang success sa life. Pero ako naman yung hindi nagloko. Diba? Bakit ako yung nagkakaganito? Ba't ako yung minamalas? Ano bang masasabi ninyo? Halika na at i-message mo kami sa aming mother page, facebook.com/energyfm1067. Tapos click mo yung live because we are live today kasama ang aking denim jacket na naman ay my most trusted denim jacket. Like, there's no tomorrow. Why not? Oo. Okay At ang aking baradong ilong. Hirap ng barado yung ilong mo, hindi ka makasinghot on air. Kahit gusto mong gawin, hindi ka makasinghot on air, bakla. Basta tayo, ano bang kailangan niya ng comforting words, my love. Oo, halika na at sabihan mo si Leah na kung anong gusto niyang, anong kailangan niyang gawin para makaalis sa sitwasyon na ito. Wow! Minsan talaga mapapatanong kay, why is it like that? Like, nasa ng equality and fairness? Good morning kay Brian Hernandez. Gandang umaga sa inyo dyan. At good morning din sa mga nagpa-short hair na tulad ko. Napansin nyo ba? Last week pa to, be. Last week ko to, be. Hindi nyo napapansin. Nakakainis kayo. Hirap magpapansin sa inyo. Nagpapansin na lang. Ewan ko ba? Halika na magbasa tayo ng mga comments ninyo tungkol kay Leah. Mahal ka pang ako, baby ko. Again, pwede kang pumunta sa aking actual and Facebook account, Lindsay1067. Kakapost ko lang ng mga selfie dyan. Magsitigil kayo. Dali na, i-comment nyo na yung mga gusto nyo sabihin dyan. Okay, sabi ni Princess, laging sinasabi sa amin ng tatay ko, hindi ka umaasenso kapag meron kang kinikimkim na galit sa puso mo. DJ Lindsay, dapat kailangan na niyang i-let go yung sakit para makapag-focus siya sa kanyang sarili. Lihim ng liham. Sabi naman ni Roy, ano pang hinihintay mo? E di i-demanda mo na ng adultery. Ikaw nang gumawa ng karma nila or move on ka na lang. Huwag kang maghintay ng karma nila. Ayusin mo ang life mo at mag-focus ka on healing rather than cosmic justice. Sabi naman ni Hami, kasi naman sender, nakafocus ka sa kanila imbes na sa sarili mo. Kalimutan mo na sila. Huwag kang magmukpok at huwag kang hihintay ng karma na sinasabi, lalo na kung pareho silang nagtatrabaho at pareho ang goal nila na umasenso. Wow!
Oo, nandun na tayo sa nasaktan ka at niloko ka nila. Pero please lang, lubayan mo na sila. Kasi lalo mo lang nilulugmok ang iyong sarili. Maghanap ka ng trabaho, magpaka-busy ka, mag-workout ka, hindi yung naghihintay ka ng bumagsak ng tao na makakita sa'yo. Tuloy ikaw ang bumabagsak, 'di ba? Valid naman yung feelings mo na yan, pero please lang magbago ka. Hayaan mo na sila. Yun lang po. Lihim ng liham. Sabi naman dito ni Sinmato Peter, instead of watching them fall, why not focus on your own growth? Go out and spread your wings. There are so many things to see outside. Wag mag-abroad ka at baka doon mo pa makita ang totoong magmamahal sa'yo. Lihim ng liham. Sabi naman ni Elaine, Sender, una sa lahat, let go of the past. Kaya hindi mo makikita ang magandang buhay na para sa iyo kasi may galit ka pa rin na nandyan sa puso mo. Alam ko masakit at masama ang ginawa nila sa iyo. Pero 'di ba, gusto mong umasenso, gusto mo ng magandang buhay, 'di ba? Gusto mo lumipad ka ng malaya, then let go of the past 100%. Huwag ka na kahit sumili pa sa kanila kasi mas lalo mo lang nilulugmok ang sarili mo. Ihinto mo na yung kalungkutan na yan. Panahon na para i-divert ang attention mo sa mga bagay na magbe-build up ng pagkatao mo. Lihim ng liham. Ang sabi naman ni Gara, huwag po kayong mag-focus sa pagbagsak ng taong nanakit sa inyo. Kasi kung ganyan lang, kusa namang dadating yan kahit di mo abangan. Mas mag-focus ka sa sarili mo at sa goal mong magkaroon ng magandang buhay tulad nila. Lihim ng liham. O diba, ang dami. So build yourself and be happy with your own life. Yun yung sabi ng mga panggapo natin. Again, mag-comment kayo. Dali, huwag kayo puro silip lang dyan sa live. Ang dami nyo, nakikita ko kayo. Sabi ni Jor, they're not meant to be po. Self-love po muna dapat, DJ Lenz. Sabi naman po ni Albert, ganyan talaga ang buhay kung sino pa ang Gigi o na Gigi, sila pa ang siniswerte. Tulad ko, malas sa love life from Rojas City, Capiz. Isuhot mo na yan. Isuhot? Isulat mo na yan sa lihim ng liham. Yun lang ang masasabi ko pag usapan natin yan. Lihim ng liham. Sabi naman ni Sandra, move on ka na lang. Sabi naman ni RJ, namumuhay ka kasi sa galit. Mahirap pero isa sa dapat mong gawin ay patawarin sila at patawarin mo ang sarili mo. Diba? Don't be hard on yourself. Sabi nga sa commercial ng 106, isuko mo sa Panginoon. Dahil ito ang pagsuko na ikaw ang panalo. Alam mo, that is so true. As in 100%, that is so true. Ng liham. Sabi naman ni Jose, move on ka na lang. Ako na lang ang mahalin mo. Bakla? Maibenta yung sarili. Oo. Sige lang, comment lang kayo dyan kasi babasahin ko yan maya-maya habang kukuda muna ako. Sabi pa dito ni Darwin, Leah, alam ko niloko ka ng asawa mo pero hindi naman tama na maghiganti ka sa ginawa niya sa'yo. Remember, revenge against someone who's hurt you will always mean nothing at hindi ka magiging masaya. Well, pabayaan mo na lang sila at ipasa Diyos mo na lang ang mga masasakit na nangyari sa'yo. Diba? Sabi naman ni Alma, Bungolan, good morning po. Ganda mo po with your hair. Panotis naman po watching here in Abu Dhabi, UAE. Hello to you. Hello, my friend. Porque taga Abu Dhabi, my friend taga. Sabi naman ni Archie Alba, focus ka na lang sa goal mo sa buhay, hindi yun nakafocus ka sa pagbabagsak nila o pagbagsak nila. Totoo yan. Alam mo, Leah, ha? Alam mo, as disturbing as it may sound, no, hindi talaga, it's never really okay to cheat on somebody. At lalo na sirain mo yung marriage mo to be with somebody else. Yung iba nagkakaintindihan, yung iba nagkaka-okayan, di ba, yung mga mag-aasawa. But the truth of the matter is, kapag merong isang nasaktan, syempre, it's never okay. Wow! Minsan matututunan mo na lang to live with it, di ba? Pero paano ka aangat sa life kung nakafocus, tulad ng lahat ng sinasabi ng senders natin, kung nakafocus ka lang dyan sa pagbagsak nila, di ba? Wow! Alam ko naman na mahirap, siguro may mga sleepless nights ka, naaalala kung paano ka niloko, tapos biglang pagtingin mo sa Facebook nila, ang ganda ng bahay nila, be. Bago pa silang sasakyan, be. Oo, hindi siya installment, talagang kinash nila. Di ba? Tapos ang ganda ng life nila, ang gaganda ng mga anak nila. We always have to understand that life is unfair. You know, life will never be fair. Life will never be square.
may mga pagkakataon na para sa atin ang dating ng buhay is unfair. Pero kapag ba unfair ang life sa'yo, dapat ba malugmok ka talagang, di ba, mag-iyak ka dyan sa gilid kasi niloko niya ako tapos siya pa yung asensado sa life. Ganun na lang ba ang peg mo sa life? Syempre hindi. Kung meron kang naramdaman na equality or inequality sa life mo, syempre bangon ka, tas bawi ka dun sa part na kung saan magaling ka. Wow! Doon mo bombahin ng sobra. Diba? Alam mo, yan na lang talaga yung natutunan ko sa life. Kasi diba may mga tao talaga na kahit hindi sila gumalaw, swerte, kumbaga pabor sa kanila ang universe, ang daming blessing. Pero kasi, yun lang yung nakikita natin. Hindi naman alam natin kung ano yung struggle nila behind, yung mga sweet smiles na yan, sweet success na yan. Hindi naman natin nakikita diba? At saka aminin na natin, may mga tao talaga na siniswerte, may mga tao na minamalas. Diba? Pero kapag ba hindi ka sinwerte at minalas ka, dapat ba malugmok ka na lang, umiyak ka na lang, tapos tanungin mo yung universe, tanungin mo yung langit, ba't sila swerte, ako malas? Wala ka namang ginagawa, wala kang ginawa kundi magmukmok dyan. Classic talaga. Diba? So, galaw-galaw ka rin. Diba? Yan na lang yung natutunan ko sa life May mga tao na grabe mag-hustle pero hindi pa rin. Kasi kung sasabihin mo na fair ang life, magtrabaho ka lang, tapos may makukuha ka, kapalit, magtrabaho ka lang, yayaman ka. Bakit yung mga tao sa Africa hanggang ngayon, ganun pa rin? Grabe na sila magtrabaho, diba? Mga farmers natin, araw-araw nagtatrabaho pero bakit kakarampot pa rin? Kung trabaho lang din ang usapan, wala tayong questions dyan. Sana lahat tayo mayaman na. Diba? Pero, may opportunities ba? Paano ba tayo lumaki? Nasang environment ba tayo? Nasang society ba tayo? So, there will always be factors that you have to consider para maging okay ka sa life. At kung alam mo na kaya mong kontrolin, kung alam mo na kaya mong, 'di ba, i-tweak yung mga bagay para pumabor sa iyo yung pagkakataon, gawin mo 'yun. Wow! Tulad niyan, 'di ba? Niloko ka na nga. Tapos nakikita mo na gumaganda yung buhay nila. As ikaw araw-araw ang ginagawa mo, naghihintay ka na makarma silang dalawa. Bakit hindi mo kasuhan? Bakit hindi mo sila i-report? Kasal ka! Gumawa ka ng paraan! Charing! Hindi ganyan. Pero factor yun, option yun. Kasi kung talaga meron ka naman mga, alam mo yun, meron ka talaga mga pruweba, ganyan, di gawin mo yun. But for me, kung ayaw na talaga sa'yo ng tao at gusto mo na lang ng tahimik na buhay, yaman na sila. Mas masarap makita yung sarili mo, yung own self mo na umaangat sa life. Wow! Diba? From rags to riches, sabi nga nila. Hayaan mo na sila. Buhay mo yung intindihin mo. Iniwan ka na nga Bakit hanggang ngayon naglalurk ka pa din? Ba't hanggang ngayon sinusubaybayan mo pa rin yung mga nangyayari sa kanila? Ikaw na nga yung iniwan, ikaw na yung sinaktan, ikaw na yung niloko, sinusubaybayan mo pa rin sila hanggang ngayon. Wala ka namang planong idemanda sila. Diba? Sabi ni Trisha, dasal ka lang po lagi at mag-focus ka lang po. Sabi naman ni Ate Yoli, hello DJ Lindsay, good morning. Hello Ate Yoli. Sabi naman po dito ni Darren, hello DJ Lindsay, hello Darren. Wow! Puro kayo, hi, hello, mag-comment kaya kayo. Diba? So yun. Again, nasa iyo naman talaga ang sagot dyan. Kung gusto mong umasenso ka. Diba? Maghanap ka ng trabaho, maging stable job yan, ipagdasal mo na magkaroon ka ng stability sa job mo. Gawin mo yung 100% mo para maging stable ka sa job na yan. Tapos, ayusin mo yung sarili mo. Glow up. Tapos, wag ka nang gumante bakla. Para saan pa yung pagganti mo? Alam mo, one time, nagrarant ako sa tatay ko na kasi niloko ko noon ng jowa ko, way back, niloko ko ng jowa ko noon. Bata pa ako noon. Sabi ko sa tatay ko tsaka sa nanay ko, kita mo, isang araw makikita nila kung sino ako. Malungkot pa ako noon. Kaharap ko yung nanay at tatay ko. Sabi ng nanay ko, syempre nanay, konsentidor. Oo, ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga. Syempre yung nanay ko, Gina din dahil nasaktan ako. Ganyan, niloko ko ng jowa ko. Pero yung tatay ko, napakakalmadong nilalang. Yung tatay ko, ang sabi niya, nung tapos na kaming magdrama ng nanay ko. Wow! Sabi ng tatay ko, bakit ba kailangan mong ipakita sa kanila kung sino ka?
Bakit ba kailangan mong patunayan sa kanila kung sino ka? Pabayaan mo sila. Gawin mo yung kaya mong gawin para mapabuti yung buhay mo. Makita man nila o hindi, di bahala na sila. At tumahimik po kaming dalawa ng nanay ko nung panahon na yun. No? Sabi ko, oo nga no. Ba't ba kailangan pa nila makita o ba't ba kailangan mo iduldol sa pagmumukha nila na ganto ka, ganyan ka? Pwede namang galingan mo lang, ayusin mo lang yung sarili mo, makita man nila o hindi nila makita, at least maayos ka. Wow! Diba? Yun na lang yung gawin mo din. Payo ng tatay ko yan. Sundin mo din, oo. Kasi, alam mo, ang nanay ko at saka tatay ko, magkabaliktad talaga sila. Nanay ko, napaka-expressive niya. Ang tatay ko, nonchalant. Talagang baliktad sila, be. Tawang-tawa ko dun sa mga magulang ko. Nonchalant ang tatay ko. Alam mo yun, hindi siya masyado nagsasalita. Ayaw niya ng mga masyadong party-party, mga ganyan. Tapos wala siyang masyadong reaction sa mga bagay-bagay. 'Di ba? So ako, nasa middle ako. 'Di ba? Nandun ako sa expressive ako, but in a way, medyo nonchalant din ako at times. Yun ang sinabi sa akin ng tatay ko. At hanggang ngayon, yun yung gusto kong i-apply and i-share sa inyong lahat. 'Di ba? Na may mga pagkakataon na hindi naman nila kailangan makita. Kasi, alam mo yun, mas maganda na yung ikaw na yung mag-scream for yourself. Yung success mo will scream for itself and you don't have to advertise yourself. May times na syempre kailangan mong iduldul yung sarili mo, ibenta yung sarili mo. Pero may mga pagkakataon din na yaan mo na, malalaman din naman nila. Wag kang, sabi nga sa advertising, wag kang hard sell. Oo. Kasi, pangit. Para sa akin, pangit tingnan ng gano'n. Di ba, Nicolay? Si Nicolay dyan. Lumabas ka, Nicolay. Si Nicolay. So, talagang punong abala nung last 3 days. But anyway, sabi ni Howard, focus ka na lang sa progress ng buhay mo. Diba? At papanig din sa atin ang panahon. Totoo yan. Sabi ni Emily, focus ka na lang sa life mo. Ang haba naman ito. Na mag-isa, hayaan mong dumating yung time na para sa'yo pangalawang pagkakataon. Malay mo, makita mo ang tamang guy na para sa'yo. Diba? Good morning, DJ Lindsay. Focus ka lang sa work mo. Huwag kang manghinayang, darating din yung tamang panahon para sa'yo. Tama. 9:33 na po ng nagmamagandang umaga. Ano ba, meron ka bang request? O, halika na, i-message mo yan sa akin yung mga request mo, ha? While, ito muna ang ipi-play ko na song para sa'yo. Para sa lahat po ng mga taong, alam mo yon, mga taong nagmamahal pero niloloko pa rin kahit na purong-puro yung pagmamahal na binibigay nila. Aww! Halika na, ito ipi-play natin para sa inyo, ha? Bakit kung sino pa by Lloyd Umali, mahal ko Panggako baby ko. This is for you sa oras na 9:33. For all those who have loved so much but still ended up being cheated on, being in pain, being devastated with everything, despite the love that they give for that someone. Wala nang